Ito muna unang topic natin. Ito, umpisa na natin to, no? Ito, kay Senator Amy Marcos. Kaya pala ang mga netizens nagtataka bakit tila wala yata ngayong ginagawang mga kalsada o ibang mga infrastructure. Kaya nga daw itong Senator Amy Marcos ay umpisa natin to. Nga daw ng mga netizens ay kapag Marcos administration ay more on infrastructure. Pero ang pinagtataka ni Senator Amy Marcos at kanya mismong napagalaman na ang DPWH ay zero budget sa 2024 GAA. Oh no! Kaya pala ang mga netizens nagtataka bakit tila wala yata ngayong ginagawang mga kalsada o ibang mga... Shoutout nga pala kay Robin Sweet News sa kanya itong video na ito. Pahiram mo na. Like ko pinapanood ang vlog nito infrastructure. Kaya nga daw itong Senator Amy Marcos ay nahihiya na dahil nga malaki ang expectations ng mga Pilipino kay PBBM. Talagang nakakahiya, di ba? Magto 2 years na wala pa rin proyektong nagagawa. Lagi sinasabi ng mga bangag na vloggers marami daw marami na accomplishment si Da Junior. Pero eto, mismo si Senator Amy hiyang-hiya na. Hiyang-hiya na sa pinagagawa ng kanyang utol. Si Super Ate umamin din, no? Nahihiya na talaga. Alam nyo, nakakatawa itong mga bangag na vloggers tsaka yung mga trolls, no, na mga bangag din. Sinasabi nila, ang daming accomplishment ni PBBM, hindi nyo ba nakikita? Mga tungaw. Yung mga accomplishment na yun yung mga proyekto dati ni PRRD na natapos panahon ni PBBM. Kung ano lang, kung na-extend pa ang termino ni PRRD, napakarami yung mga nagawa na proyekto. Wala pinagkaiba kay kay Bam Aquino, naalala ko noon, yung mga ni PRRD inaangkin niya. Ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan saan program yung DPWH? Nagkagulo-gulo. Bakit? Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano maipapakita? Ako nahihiya. Kasi ang expectation ng tao, labis-labis. Ano maipapakita? Ako nahihiya. Hiyang-hiya naman si Senator Amy dito. Ako ang nahiya, walang maipakita. Kasalanan naman yung Senator Amy. Altada, ang puerto, airport, kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino. Sinasabi ko, sasabihin ko na group ng congressmen ito, dahil hindi naman to iisa. Parang nakita ko sila doon, magkakahilera sila. Pinakita ho niya, doon ho sa pinirmahan nyo sa GAA, binulugan pa po Alam nyo daw po yung tungkol sa AKAP, your comment po. Alam nyo, itong AKAP na ito talagang very controversial ito Pinagtatanggol pa ito ni Erwin Tulfo. At sinabi pa ni Erwin Tulfo na alam daw ito ng Senado. Pero base kay Senator Amy, wala siyang alam. Basta sinapirma lang daw sila ng pirma. Mga kababayan, itong dapat na ingatan din ng mga senador, yung pirma ng pirma tapos hindi nila alam kung ano yung mga pinipirmahan nila. Alam niyo house insertion yan. Talaga kung ano-anong pinagsisingit nila dyan. Ang aming electronic signature, tinatapal lamang kasi sabi nila, wala kami pakialam sa house version. Tinatapal lamang? Ano ba ibig sabihin tinatapal na ito? Pinapatong na ang kanyang signature? Sure. Naku, hindi na ako papayag. Nagsisisi nga ako. Ba't nagtiwala ako na wala namang kalokohan? Talaga naman, okay. Abay, siningit naman nila, kaya laki pa, nakaka-nervyos. Ang sabi daw po nila. Kasi pinakita yung pirma ni Senator Amy doon sa press con nila no? At talagang sinasabi nga na may alam daw ito si Senator Amy, mga senador, no? Pero, sa naging reaksyon ng mga senador, lalo-lalo na po si Senator JB, Senator Bato de la Rosa, gulat na gulat sila na meron palang ganyang proyekto yung act na yan, 26 billion mahigit. Alam niyo sa totoo lang, hindi talaga nagpapatalo itong mga taga-Congress Talagang lagi silang may resback no? Naiisahan dito ang mga mga senador. Yung mga electronic signatures namin to kasi haba-haba ng budget. Ayan, ilalagay nila on record. Tapos mag-house insertion sila ng kung ano-ano. Hindi lang yan Marami kamang hindi alam. Nagulat kami. Yung public works budget, siniro yung mga flagship projects.
Pagkatapos sinaksakan yung mga unprogrammed na ang labo-labo. Sabi social protection, sabi infrastructure. Ang daming magulo eh. Nagulat na lang kami kasi nung final version na, andyan na yun, nabulaga kami lahat dun sa Pero in fairness naman to sa kay Erwin Tulfo, no, pinaliwanag niya na kung saan yung akap na yan. Pero parang wala pa naman na na kakatanggap ng akap na yan doon sa sinasabi niya ng mga below 25,000 na salary, kaya ng mga security guard, service crew, no, basta yung mga empleyado na hindi umaabot sa 25,000 ng salary, sila yung mga magbe-benefit sa akap na yan. Pero parang wala pa eh. Sa tingin ko, palusot na lang nila yan eh. Ngayon lang sila nag-isip ng ganyan eh. aming mga signature. Wala naman yung mga ganon. So, kasi ang sinasabi po nila ay dapat binasa ito ni Senator Amy. Naka. Alam po namin, nabasa po niyo ito. Your comment po. Hindi. Dahil paano babasahin? Hindi nila, linilihim nila eh. Binibigay lang namin yung e-signature namin. Nililihim nila nga naman. Paano mababasa? O baka hindi pinabasa sa kanila. Basta pumirma ka lang. O, Chrissy Brooks, shoutout ha. Renate Flores, Victor Rendon. Tapos pinagkakatiwalaan na namin sila, yung pala, ayan, nabubulagta. Nagkagulatan kami, pati si Senator JB. Nabulagta no? Parang nabulaga. Meron palang ganito akap. 26 million ang budget, pero wala pang project. Ay, di ba? Ganun ang naging reaction nila eh. Senator Bato, tapos si Senator Mark Villar, abalang-abala nga siya dahil siya ang Secretary of Public Works dati. Nagulat siya, Dati. first time. Totally zero lahat ng foreign assisted projects. Ito yung ito talaga yung matindi ngayon, no? Total zero yung proyekto o budget ng DPWH. Wala yata silang plano na tutukan yung yung sa DPWH. No? Malaki nga naman talaga ang gastusin diyan. Hindi pero ang gastos diyan, ha. Oh. Salamat kay PRRD kasi nung panahon niya natutukan talaga yung na yan. 'Di ba? Ano mga tinrabaho nung panahon ni PRRD kagaya ng bill. 'Di ba? Umuta si PRRD ng trilyon-trilyong halaga para magamit siya sa mga ganyang proyekto na nakakatulong naman ngayon sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga araw-araw na naglalakbay dyan sa Kamaynilaan, no? Yung mga commuter, yung mga natin, yung mga commuters, maging ang mga may mga sasakyan, nadadaanan nila yung mga proyekto na ipinagawa ng panahon ni Pangulong Duterte, pero ngayon mukhang wala yata silang plano talaga kasi tingnan nyo na lamang mga kababayan yung sa Mindanao, pina-stop, di ba? Pina-stop yung sa Mindanao na pagkalaki-laki daw kasi ng budget na kailangan doon. 70 billion. Sagittarius, good evening ha. Samantalang, wala naman tayong maayos na project kung hindi foreign assisted kasi malalaking pera masyado. Okay. Senator, okay po, Hello? narinig po namin kayo. Malinaw po. Hindi po, hello, Senator. Hello, Senator. Hello, narinig mo? Opo, narinig ko po. Can you hear me? Kasi Yes, I can hear you po. Loud and clear. Loud and Okay. clear po. Opo. Senator. Yes, so Opo. Go ahead. it's not only this item. So, nananawagan nga ako na sana at yung mga senador, sana talaga magtipon-tipon kami at pag-usapan. Lalo na sa malalaking halaga kasi ikalawang beses na ito na ako yung dapat magtipon-tipon kayo mga senador, pag-usapan nyo yung grabe lalaki ng mga budget na nilalabas na hindi naman alam kung saan talaga gagamitin ha. Dapat talaga, nakakaawa ang taong bayan, lalo na yung mga taxpayer. in charge. Yung una, yung sa Comelec, biglang from 2 billion naging 15 halos. Abay, billion-billion ang pinag-uusapan, ba't nagkaganon? Tapos, ganon din, eto, yung AKAP, ang sinasabi, 27 billion ang nailagay sa DSWD budget na supposed to be hawak ko. And then at the end, eto nga, yung unprogrammed. Yan ang problema. Marami yan na lahat kami nagugulanta, na bulabog kami lahat kasi nakita namin, final version nakakabit yung Nabulabog kami lahat Grabe. Talagang, alam niyo, sa totoo lang, gulat talaga ito ngayon itong panahon na ito, totoong administrasyon na ito, no, sa mga proyekto na kanilang sa mga budget na kanilang inilalaan sa bawat nakakagulat pagkalalaki. Bro mo, hindi ito milyon ang pinag-uusapan dito, kundi billion mga kababayan. Imagine ninyo,
Ganun sila ka ano kung mag-ano ng budget. Oh, tapos kagaya lamang nitong AKAP. Pero pinaliwanag ni Kung Erwin Tulfo yan eh. Kaya lang, bakit yung nakausap ni na Senator Amy na taga DSWD, wala siyang alam. Hindi niya alam, wala siyang idea. Kaya hindi niya ma-explain ng maayos nung siya ay ginigisa ni Senator Amy tsaka ni Senator Bato doon sa nakaraang Senate hearing. Sila, o Congress lang ang nakakaalam ng kwan? Or nag-isip na lang agad sila ng idadahilan. Kasi napanood ko yung press conference ni Kung Erwin eh. Talagang, maganda yung plano dyan sa sa AKAP, no, pabor sa taong bayan, lalo na po yung mga nagtatrabaho, yung mga sisipag nating kababayan na nagtatrabaho, kaya lamang below 25,000 ang sinasahod, sa kanila na pabor yun. E-signature namin, sinasabi, house insertion, lahat yan. Huwag kayong makialam. Okay. May ibang klase talaga eh. Kaya siguro talaga gusto na nila sipahin itong Senado, no? Masyado kasi pakialamera itong mga senador. Masyadong pakialamera itong mga senador, pakialamera at pakialamera. Kaya gusto na nila sipahin. Nabubuking kasi ang kamera no? Kaya ngayon, mag-iingat na kami, yung ibang senador, nagalit nga, at sabi nga, mag-iingat na kami lahat at ayaw na namin pumayag kapag hindi pa namin nakikita yung pinal, talagang mahirap pala magtiwala. Yun. Okay. Senator, meron hong panawagan ng Congress na itigil na daw po yung hearing. Senator, kayo po ang pinaka-head ng committee po. Ano po ang balak po nito? Eto matindi, no. Kahapon 100 years birthday celebration ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ngayon nagkaroon ng pagtitipon at nagkita-kita po doon ang mga kaibigan, kasama na diyan si Senate President Subiri, pati na rin si Speaker Romualdez. May mga pinag-usapan sila. Naku, eto mahirap din, no? Kasi para si Subiri madaling mukhang madaling bilugin din ito no? Eto, pakinggan natin. Ninyo. Ang problema, padami yung mga nasasangkot, yung mga testigo, parang walang katapusan maraming tinuturo. Yung Attorney Red, lumitaw na siya yung head daw ng pirma, na first time namin marinig. At ikalawa, yung Greg Garcia, yung... Nakakatawa itong pirma, Ito palang pirma, mga kababayan, ay hindi na registrado for 20 years na. So, hindi na sila dapat talaga gumagawa ng ganyan. Hindi na sila, kumbaga, illegal na sila. Kasi hindi sila registrado. Pwede na nga silang kasuhan dyan di ba? Kasi nga, hindi naman sila registrado. 20 years na silang ganyan. Dapat gumawa na rin ng action itong mga senador. Pero sa tingin ko, ang paniwala ng mga senador dyan, hindi talaga pirma ang may pakana niyan. Hindi talaga pirma ang may pakana. Kasi bakit pumipiyok ang mga kongresista, no? Gusto nila itigil na ng mga senador yung pag-iimbestiga dyan kaso mo nakakatakot yung mga kababayan kasi baka biglang magulantang na lang tayo na-i-process na yan, no? Na-i-process na yung kaya nga yung mga nagwi-withdraw ng kanilang pirma, yung mga nabudol, no? Talagang sana, no, ang gawin nila lahat ng mga form na napirmahan sunugin na lang nila, di ba? Kasi baka mamaya magulat tayo, mga kababayan, mga karancho ko na na nila sa kamera no? Na amyendahan na nila. Josephine Espares, shout out, good evening ha. Mary Jane Magallanes, good evening sa inyo sa Cyprus. Na advertising executive dati at maraming lumalabas at higit sa lahat hindi pa tapos kasi may taling yung mga kongresistang iba sinasabi pag hindi natapos ng Holy Week itutuloy pa rin. Nako, eto na nga kung kapag hindi natapos ng Holy Week itutuloy pa rin, yun ang nakakatakot kasi mukhang tutuloy talaga nila yan, di ba? Kasi parang masasabi talaga natin na sila talaga no? Sila na talaga Hindi pwedeng sabihin na yung pirma ang may pakana niyan. Kasi kung titingnan naman, kung natin, ano naman ang mapapala ng pirma dyan sa na yan? Sino ba ang makikinabang dyan? Siyempre, ang kamara. Ang mga taga-kamara. At ang COMELEC, hindi pa binabasura yung mga pirma na nasumite. Andun pa rin sa kanila at pwede pang buhayin. Dapat talaga, ibasura yan.
sunugin na yan, no? Sunugin nila in public, mga kababayan, para makita talaga ng taong bayan kung anong ginawa nila doon sa mga nakalap na pirma. Kasi mamaya, baka gumawa sila ng hakbang na hindi na mamalaya ng Senado eh. Baka mamaya, mangyari talaga yung gusto nilang mangyari. Imagine niyo yung maging leader natin, hindi naman natin gusto. Yung magpapatakbo ng Pilipinas. Diba? Ayaw natin. Kaya talaga itong mga Duterte, lalo-lalo si Tatay Digong, gustong-gusto yun ang ihiwalay ang yung Mindanao eh. Hindi siya masisisi sa naging na yan eh, di ba? Kasi nga may mga ginagawang pagkilos itong mga natin, mga pinagkakatiwalaang politiko. Tapos naluto na yan, exposed na ni Maharlika ang pretender lang yan, si Amy. Tahimik na bayaran na sila. Ewan natin. Kaya eto nga, pag-aralan natin maigi at ang interest ko mahanap ang tamang sistema para sa patakaran ng PI. Opo. Hindi yung ganito. Opo. Kagabi po ay nagkita po si Senate President Zubiri at si Speaker Romualdez at sila po ay nag-usap na pag-usapan na daw po ito ng nakaupo, parang ganon, parang pag-usapan na lang, magtrabaho ng mahusay at ayaw na daw po ng bangayan. Your comment po? Hello? Opo, your comment Hello? po? Hindi ko narinig pa Opo. sa yun, Senate President Zubiri, naputol eh. Opo, yung sa birthday po ni Manong Johnny kagabi, sa birthday po ni Manong Johnny kagabi, parang nakita po si Senate President, ayan, may picture pa si Senate President Zubiri at si Speaker Romualdez, nagkasundo daw po sila na magtatrabaho na daw. Actually, may nakita akong picture na kay Senator Bong Revilla eh. Oo, may post siya si Senator Bong. Sabi ni Chris Brooks, naluto na yan. Clearance, exposed na ni Maharlika. Nag-pretender lang yan si Amy, pero tahimik na bayaran na sila. Chris Brooks, ay bahala sila. Hintayin nila yung pagwawala ng taong bayan dyan. Diba? Shelina Sherwin, good evening everyone. Jen Sotero, yan. Pirma sila, makinabang sa pirma. Dapat sunugin yung public, kunwari pa si Senator Amy. Po sila ng parang magtutulungan na yung Kongreso at Senado. Your comment po? Wala na daw po away. Alam na this. Talagang naman nagtutulungan. Wala naman talagang away. Magulo lang talagang kausap ang ating speaker dahil ilang pangako na eh. Dati sabi nila yung Resolution 6 tapos tinuloy pa rin yung... Magulo daw ang ating speaker, sabi ni Senator Amy. Actually, nandun ako kanina sa live ni Maharlika. PI, ang hinihingi lang natin, konting panahon para pag-usapan kung ano yung tamang sistema ng PI at hindi katulad nito. Kaso, ang problema sa kanila, tuloy-tuloy pa rin. Anong klase, anong pinag-usapan namin yan? So, eto nga, syempre, chika-chika, alam mo naman, okay lang, wala namang problema, tapos bibirahin ka na naman sa press con. Alam ko na yan eh. So, ibig sabihin, Senator, magdidire-diretso pa din yung inyong hearing. Kaya, kailangan ko tapusin at talagang kung may nagamit ng public funds at may nagkaroon ng bribery, suhulan, may mananagot, Hindi naman po pwede. Sana nga, Senator Amy, may mananagot, no? Puro kayo ganyan, sana may mananagot, pero wala namang pinapanagot. Walang nananagot eh. Yan talagang pakay natin. Ikalawa, in aid of legislation. So dapat yung committee hearing namin na may kalalabsan na in aid of legislation. Bagong batas, bagong pamamaraan, may findings kami. So mag-report. Yung sa investigation, hindi pa matapos-tapos kasi palaki ng palaki yung sunog. Ang daing sinasabi na iba't ibang taong tinuturo. Tapos yung tungkol naman sa PI, pinag-aaralan na natin dahil ang dami-daming nag-volunteer ng mga abogado, higit sa lahat yung mga dalubhasang framers ng Constitution mismo at yung mga Chief Justice na nagsulat ng iba't ibang desisyon ng Korte Suprema. So, yun ang trabaho namin na we will carry on with the investigation kasi hindi naman pwedeng nakatenga yan. Kailangan may managot. Opo, Senator, sa susunod na hearing po, may mga lalabas pa po ba na ikagugulat namin, Senator? Wala eh, parati na lang nagugulat ang grupo eh. Yung mga senador, medyo natameme nga kami kasi iba-iba yung sinasabi ng pirma. Yung pala, yung pirma non-existent. Tapos yung inaalok, alam namin, XMA, yung mga dating programa ng gobyerno, abay bigla naman may akap na naman na sinabi pa, pinirmahan namin. Ang pinirmahan namin, sana Senator Amy Senator Amy, nakabantay po sa inyong taong bayan. Sana yung mga pinagsasabi nyo yan huwag magbago. Nako, talaga kayo ay mayayari ka sa mga Pilipino na nagtitiwala sa inyo.
Siyempre, yung budget, naka-e-signature kami, ipinaubayan na namin sa kanila ikabit. Abay, ang dahil palang insertion ng house, hindi naman namin alam yun. So ibig sabihin po, medyo nabago po yung GA mismo nung nanggaling sa kanila, nang napunta po sa inyo, hindi nyo na po na-check, kumbaga nagtiwala kayo, kaya nilagay nyo na po yung e-sig. Parang ganun po nangyari, Senator. Well, yung e-signature, binibigay lang namin yan pag natapos yung Senate portion, binibigay na namin ahead of time yung mga e-signature, tapos kinakabit na lang nila. So, yung final edition talaga, aaminin ko at pinagsisisihan ko, hindi ko talaga nakita, aminin ko, dahil sinasabi nila, house insertion yan, huwag kayong makialam. Okay. Senator, maraming salamat po Ang sagwa kasi dapat walang mga insertion eh. Ang pangit pakinggan eh. I agree. Tapos, at Good. saka kung bakit na naman, eto na naman, pirma ko naman ang diskusyon, talaga naman Ay nako, Senator Amy. Dapat next time make sure na yung pinipirmahan nyo ay inaalam nyo, di ba? Huwag ipagkatiwala ang pirma. Pala bandang huli kayo pa ang na lumalabas na sinungaling kayo.